Inamin ni Coco Martin na nakaramdam siya ng premonition sa pagpanaw ng katrabaho at kaibigang si Jacqueline Jose. Si Jacqueline ay 60 ay pumanaw dahil sa heart attack noong March 2, 2024. Makatrabaho sina Coco at Jacqueline sa ABS-CBN primetime series na FPJs Ang Batang Quiapo. Crucial ang karakter ni Jacqueline sa teleserye kung saan gumanap ito bilang General Dolores Espinas ang jail warden. Inamin ni Coco na hindi nila alam kung paano ang magiging takbo ng karakter ni Jacqueline bunsod ng di inaasahang pagkamatay ng aktres. Pero higit sa pagiging makatrabaho at nabuong pagkakaibigan ng dalawa, nanay ang turing ng aktor kay Jacqueline dahil sa pagiging mapagmahal nito. Sa burol ni Jacqueline sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta, Quezon City, si Coco ang tumayo at nagbigay ng eulogy sa ngalan ng Batang Quiapo. Kwento ng kapamilya na si Coco Martin, ilang araw bago pumanaw si Jacqueline ay may napansin siyang kakaiba sa aktres. Huling pagkikita raw ni Jacqueline ay noong February 28, 2024, araw ng Miyerkules sa taping ng Batang Quiapo. Noong last taping namin doon sa barracks, actually meron kami napapansin sa kanya na hindi namin inaasahan, sabi ni Coco. Ang eksena raw ay lalayo na si Bubbles Ivana Alawi, pero hindi dapat malungkot ang eksena ni Jacqueline. Nagulat sa kanya yung direktor namin. Bakit naiiyak si Mami Jane sa eksena na hindi naman dapat? Parang out of character yung binibigay niya. Ani ni Coco tungkol kay Jacqueline na Mary Jane Santa Anagak ang tunay na pangalan. Pinaulit daw ang eksena kay Jacqueline pero hindi nila maintindihan kung bakit emotional ang multi-awarded actress. Kinuna na rin daw ang eksena ng paglaya ng karakter ni Coco sa serye. Sa halip na galit, emosyonal daw ang ipinakitang atake ni Jacqueline. Nung nagpapaalam na ako, nalalaya na ako, iba rin yung atake na ibinibigay niya sa akin. Na dapat ang atake niya sa akin, tinitreat niya ako na subukan kong magtraidor, mapapahamak ang mga kaibigan ko. Kinausap daw ni Coco si Jacqueline sa labas ng tent nito at tinanong kung may bumabagabag dito. Sagot daw ni Jacqueline, kasi nalulungkot ako dahil unti-unti nang nawawala yung characters. Unti-unti nang nag-aalisan, kumbaga yung grupo. Wala na kasi ang karakter ni Van Dolph at mga kasamahan nito sa serye at aalis na rin sa kulungan ang karakter ni Ivana at susunod na rin si Tanggol na ginagampanan naman ni Coco. Nalulungkot siya kasi na-attach siya doon sa buong grupo doon sa kulungan. Napamahal na nga sa kanya pati yung mga nakakulong, paliwanag ni Coco. Nagustuhan niya rin yung ambience doon. And then, nung ako naman, nung mag-eksena kaming ganun. Matapos mag-taping, nagpaalam na raw sila sa isa't isa. Sabi ni Coco, pack up na ako, pauwi na ako. Tita Jade, bye-bye, love you. Sagot daw ni Jacqueline, love you anak. Ayon pa sa aktor-direktor, kasi laging ganon. Kasi sobrang lambing niya sa amin. Sobrang ang hirap ipaliwanag. Pero sobrang parang anak niya kami talaga doon sa set, mga directors niya. Pagsapit ng Sabado, March 2, tumuloy raw ang grupo ni Coco sa Baguio para sa pagtanghal sa isang event. Ibinahagi ni Coco na bukang bibig niya noon si Jacqueline sa kanyang mga kasamahan. Nung nasa Baguio kami, pagdating ko, nagpunta ako agad sa kwarto ni Cherry Pie. Pagpunta ko doon sa kwarto ni Ate Pie, kwentuhan kami. Sabi ko, Ate Pie, alam mo pinagkwekwentuhan ka namin ni Mami Jane, sabi ko. Ibinahagi ni Coco kay Cherry Pie kung paano sinabihan ng aktor si Jacqueline na naalala niya rito ang yumaong veteranang aktres na si Charito Solis. Sabi ko sa kanyang ganon kay Mami Jane, sabi ko, Mami Jane, alam mo, sabi kong ganon. Alam mo pagka-eksena kita, kahit hindi ko nakatrabaho si Charito Solis, parang nakatrabaho ko na siya. Tapos para siyang natutuwa, para siyang kinikilig na Tapos nagkwento na siya, si Jacqueline. Alam mo si Tita Chato, tapos nung nawala siya, ganyan na ganyan. Ibinahagi rin daw sa kanya ni Jacqueline ang pagkakaibigan niya noon kay Fernando Po Jr. Sabi raw ni Jacqueline sa kanya, alam mo ba dati si FPJ, nakakainuman namin. Tanong mo kay Pai, sabi niyang ganon. Ibinahagi raw ni Coco ang kwentong yun ni Jacqueline kay Cherry Pie noong umakyat sila ng Baguio noong March 2. Sabado nag-motorcade daw para sa event sina Coco at nag-perform doon. Dugtong ni Coco, pagkatapos ng show namin nag-inuman kami.
Pinagkwentuhan ulit namin si Mami Jane. Pinagkwentuhan namin siya. Hindi ko alam ba't lumalabas sa dila na nakukwento ko si Mami Jane. Natapos daw sila ng madaling araw at pagsapit ng umaga ay umuwi na sila sa Maynila. Kinabukasan ng gabi, Linggo, March 3, may tumawag kay Coco para ipaalam na pumanaw na si Jacqueline. Tapos after that, tumawag ako kay Ate Pai. Sinabi ko yung balita. Dali-dali kaming nagpunta agad ng bahay ni Mami Jane para alamin ang sitwasyon. Yun nga yung nangyari. Sabi ko na lang sa sarili ko, nung gabi pala na naiisip ko siya nung hapon pa lang, ramdam ko nagpaparamdam siya sa akin. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit ko siya lagi kinikwento, kung bakit ko siya lagi nababanggit. Yun pala, may nangyari na pala sa kanya. Sabi pa ni Coco, ang hirap lang tanggapin kasi ngayon parang nakakasyak. Ang hirap iproseso, hindi mo pa maintindihan kung totoo pa nga kasi Wednesday lang kami huling magkasama. Dahil madalas silang magkausap, sinabi ni Coco na nakita niya kay Jacqueline kung gaano nito kamahal ang mga anak sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan minsan. Lubos naman ang pasasalamat ni Coco kay Jacqueline na tinrato raw siya parang tunay na anak na hindi umano niya naramdaman mula sa tunay na ina. Kaya sa amin mga batang artista, sa mga artista na tinuring niya na parang mga anak niya, nagpapasalamat kami, sabi ni Coco. Kasi naramdaman namin yung pagmamahal niya sa amin, pagmamahal niya para sa industriya, pagmamahal niya sa lahat ng mga directors, staff. Wala akong ibang sasabihin kundi maraming salamat dahil tinuring niya akong isa sa mga minamahal niyang tao.